we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Sunset Prayer meeting, Salamat po sa mga nagpatotoo ngayong gabi. Talagang ramdam natin kung paano napakabuti ng Diyos sa maghapon na pinagalap niya sa atin. Amen? May gumanap ng 4 na gawain, may 3 gawain, may 2 gawain. Okay? Bihira lang sa atin, may 1 gawain lang. Tama po ba? Salamat dahil sa basa ng Prayer Faith Church. Ito na yung oras ng ating pasasalamat, oras ng takip silim. Amen? Tayo gaganap ng ating pang 223 days ng Sunset First Watch Prayer. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tikapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Unang-unang ngayon, naka-Facebook live streaming na po tayo. At mamaya makikita na po natin ang posting na to sa YouTube, sa TikTok, at sa Spotify. Amen? At naniniwala tayo na kalooban talaga ni Lord na lahat ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Salamat sa mga patuloy na nakikiisa sa gawaing ito. Okay? Hindi lang basta ito ordinaryong ministry natin, kundi lahat tayo ay napapaunlad ang ating buhay pananampalataya tuwing tayo ay nakababad sa presensya at salita ng Diyos. Amen? July 12 na po ngayon, 2026. Ang topic po natin, Overcoming Giants. At malalaman natin kung anong giants ang tinutukoy ng ating preacher. Ang tema na sasagutin niya ay, how can we overcome the giants in our lives? Tinatawagan na po natin ang ating kamanggagawa sa POF Olongapo. Amen. Wala iba kundi si PMP Karen Jean Gutierrez. Next, your turn. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Muli ako po ay nagpapasalamat. Kasi sa ganitong paraan po ay nagagamit ang buhay natin para makapag-share po ng gospel ng Lord. Salamat po kasi Sunday lang po talaga yung aking availability po dahil Monday to Saturday ay nasa trabaho po ako hanggang alas 7 ng gabi. Amen po. At para po sa ating teksto po na babasahin po sa gabing ito ay makikita po ito natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 41 to 54 po. Akin pong babasahin. Ito po ang sinasabi. Si Gulayat naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nangipin ko ang sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang iyong mga bangkay ng mga kawal at hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Gulayat, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Gulayat. Tinamaan ito sa noo at bumao ng bato roon. Si Gulayat ay pasubsob na bumagsak sa lupa.
Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumakot ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at tinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalan sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Saarim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath. Ngunit inuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Amen po. Sige po, tayo po'y panandaliang yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami pinagpupurit nagpapasalamat. Salamat muli, Lord God, sa gawa ito na itinakda mo para sa bawat isa po sa amin. Panginoon, hayaan mo, Lord God, na sa oras na ito, na anong Panginoon, yung nais mong matutunan namin sa iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, ay magbigay na Panginoon ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Magrema, Panginoon, ito. Mag-transform ng buhay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa gawain mong ito, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na maitaas, Panginoon. Ganyan din, Lord God, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Samahan mo po ako, Panginoon, sapagkat wala po akong kayang gawin kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Ikaw po ang magsalita sa magitan ko, Panginoon. Anumang bagay na lumabas sa aking bibig, Panginoon, langisan mo po ito at magkaroon ng kabuluhan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyo po ang gawain ito at ang kapurihan ay para lamang sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So makikita po natin dito, amen po ba, na alam po natin yung kwentong ito na yung mga Israelita at mga Filisteo, amen po. Makikita po natin dito na yung mga Israelita takot, amen po ba, kasi may higante yung kalaban nila, amen po. Takot sila kasi maliliit lang sila, amen po ba? Parang ang isip nila, paano tayo mananagumpay sa labang ito na alam natin, amen po ba, na wala tayong laban, amen po ba? At may isang tumayo, amen po ba, sa mga Israelita. At makita po natin kung sino yung tumayo, si David, amen po ba? Si David na maliit, amen po ba, na musmus, amen po. At hinamak po siya dito ni Goliath, amen. Makita niya, ano ba sabi niyang palagay mong lalabanan mo, amen po ba? Isang aso, amen po ba? Isang maliit lang, amen po. Makita po natin dito na yung giant na tinitignan nila ng mga Israelita sa buhay nila is na-overcome ni David, amen po ba? At makita po natin dito, bilang isang mananampalataya po, kung tayo po yung nasa sitwasyon ng mga Israelita, amen po ba? Paano po natin ma-overcome yung mga bagay na tinitignan po nating giants, amen po ba? Yung mga problema, pagsubok na tinitignan nating malaki sa ating buhay. Paano po natin ito ma-overcome, amen po ba? Kaya yung topic po natin na katulad po ng sabi ni Pastor Alex, if yung overcome the giants of our life. So paano po tayo mananagumpay doon sa tinitignan nating giants sa buhay natin, doon sa mga malalaking problema, malalaking pagsubok na tinitignan nating malaki, amen po ba? So paano tayo mananagumpay sa bagay na iyon, amen po ba? At tuturuan po tayo ng Panginoon kung ano nga ba yung mga hakbang, mga dapat po nating gawin para tayo managumpay pala sa buhay natin bilang isang anak at lingkod ng Diyos. Amen po ba? So yun po yung tema natin, how to overcome the giants of our life. Amen po ba? Ano nga sa buhay po natin ngayon, kung iisipin po natin, ano nga po ba yung mga bagay na tinitignan nating malaki, amen po ba, sa ating buhay? Ano yung tinitignan nating giants ngayon sa buhay natin? Amen po ba? Maaring meron po tayong malaking problema, malaking pagsubok na kinakaharap, amen po, giants na mga discouragement, disappointments, amen po ba? Mga giants na tinitignan natin sa finances, amen po ba, na parang masyadong malaki, hindi ko alam kung anong gagawin, amen po ba? So tuturuan po tayo ng Panginoon, amen po ba? Tuturuan po tayo ng Panginoon na kung paano tayo managumpay doon sa mga bagay na pinagdadaanan natin, na tinitignan natin parang sobrang laki naman, pero mas malaki ang Diyos natin. Amen po ba? So, tuturuan po tayo ng Panginoon on how to handle it. Amen po ba? Sa paano tayo managumpay sa bagay na ito. At unang nais pong ituro sa atin ng Panginoon sa bagay po na ito is yung makikita po natin sa verse 42 to 44 na avoid self-boosting. Amen po ba? Yung iwasan po natin yung, kaya ko pa. Amen po ba? Yung parang nagmamalaki tayo sa Lord na, kaya ko pa, pag dumaan tayo sa problema, sa pagsubok, amen po ba? Kaya ko pang solusyonan ng sarili ko lang.
Amen po ba? Kaya ko pa to, Lord. Hindi pa kita kailangan ngayon. Amen po ba? Pero ang totoo po, sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin, maliit man o malaki po yung pinagdadaanan natin, kailangan natin ng Diyos. Amen po ba? Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, amen po ba? Kailangan natin ng Diyos. Minsan po kasi, dumarating tayo doon sa punto ng buhay natin na kinakaya natin ng tayo lang, amen po ba? Na meron tayong plan A, amen po ba? Meron tayong plan B, meron tayong plan C. Ngayon, pag hindi nag-work yung mga plans natin, doon na tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? Minsan kinakaya natin, nagyayabang tayo ng kaya ko pa ng Panginoon eh. Makita po natin dito si Goliath, amen po ba? Nagyabang siya eh. Amen po ba? Niyabangan niya si David kasi nakita niya, ang liit-liit lang ng batang lalaban sa kanya. Sabi po niya dito sa verse 42 to 44, sabi ba, akin pong babasahin. Sabi po niya dito, pakutyang tinanong, ito po sa verse 42. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataan may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso lang ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Amen po ba? Nagyabang si Goliath kasi alam niya, kaya niya yon. Amen po. Minsan po ganun tayo. Amen po ba? Meron tayong sitwasyon sa buhay natin na feeling natin kaya pa natin. Amen po ba? May mga problema tayo na feeling natin kaya pa natin. Amen po ba? Hindi pa tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? Pero ang totoo po, amen po ba? Kailangan natin ng Panginoon. Amen po. Yung kaya ko to, amen po ba? Yung kaya pa naman, amen po ba? Kasi, Lord, dyan ka muna. Okay pa. Kaya ko pa to. Amen po ba? Pero ang totoo po, kailangan natin talagang Panginoon. Amen po ba? Na makita po natin dito na kapag kinakaya natin, amen po ba? Kapag kinakaya natin on our own, amen po ba? Nakakapagod. Amen ba? Kung tayo lang sa ating sarili, makita po natin, nakakapagod. Pero kapag kinakaya natin, nakasama natin ang Panginoon, mas magaan. Amen po ba? Mas magaan, mas maganda yung flow, amen po, at mas maganda yung resulta. Amen po ba? Meron tayong kapayapaan. Kasi alam natin na kinaya natin kasama ang Diyos. Amen po ba? So, number 1 po na nais ituro sa atin ng Panginoon, amen po ba, na i-avoid po natin yung self-boosting na kaya ko to, kaya ko lahat. Amen po ba? So, ito po yung point number 2 po natin na pangalawa po na nais ituro sa atin ng Panginoon sa teksto po na ating binasa is have confidence in God. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba na kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, amen po ba? Gaano kalaki yung pagtitiwala, gaano kalaki yung kumpiyansa na meron po tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Nagtatabok lang ba yan sa kumpiyansa natin ang Diyos nagpo-provide para sa atin? Amen po ba? Nagtatapos lang po ba ito sa kumpiyansa natin na ang Diyos ang ating tagapagpagaling? Ang Diyos ang ating dakilang doktor? Amen po ba? Dapat makita po natin dito na napakalaki ng kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Napakalawak ng kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Na wag po nating limitahan yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Gaano kalaki yung kumpiyansa, yung pagtitay ipapahiya ng Lord. Amen po ba? Kasi nakita po natin si David, hindi siya pinahiya ng Lord eh. Amen po ba? Pinanagumpay po siya ng Panginoon doon sa battle na meron siya. At nakita ng mga taga-Israelita, ito po yung nakalimutan ng mga Israelita. Amen po ba? Nakalimutan nila na doon sa battle na meron sila, doon sa battle na meron sila sa mga Filisteo, nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos. Amen po ba? Isa lang yung nagpatunay na sa labang ito, hindi to laban ng mga Israelita, laban to ng Diyos. Amen po ba? Laban to ni Yahweh at kami mananagumpay. Lagi po nating tatandaan mga kapatid ko sa Panginoon na kasama po tayo sa parada ng tagumpay ng Diyos. Amen po ba? Walang lingkod ng Diyos na naging talunan. Amen po ba? Lagi po nating ideklara that we are a victorious servant of God. Amen po. Na magkaroon po tayo ng confidence sa harapan ng Panginoon. Amen po na alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo dumaraan sa mga giants ng buhay natin, sa mga malalaking problema, malalaking pagsubok, lagi nating isipin po, lagi nating alalahanin na sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Amen po ba? Tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba? Nakasama tayo sa tagumpay ng ating Panginoon. Amen po ba? Na meron tayong amang handang laging tulungan tayo. Amen po ba?
So yun po yung nais ituro sa atin ng Panginoon na gaano kalaki yung kumpiyansa na meron tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Nawa maging 100% po ito. Amen po ba na katulad po ni David, makita na sa verse 45, yung confidence sa ating Panginoon, napakalaki. Amen po ba? Kasi hindi naman siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban kay Goliath kung wala siyang pagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kung hindi malaki yung kumpiyansa niya, amen po ba, natutulungan siya ng ating Panginoon. Amen po. So, nawa po ang bawat isa po sa atin, ma-realize po natin na napakalaki ng kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po na maraming kayang ipaganap ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba na gaano tayo kakumpiyansa sa ating Panginoon. Amen po, gaano tayo kakumpiyansa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. At pangatlo po na nais ituro po sa atin ng Panginoon sa teksto po na ating binasa ay makikita po ito sa verse 47 na surrender and entrust it to God. Amen po ba na anumang sitwasyon po na meron tayo, anuman yung mga bagay na tinitignan natin malaki na feeling natin napaka-imposibleng mangyari, amen po, napaka-imposibleng maganap, amen po, napaka-imposibleng managumpay, amen po ba, isurrender po natin sa Panginoon at ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon dahil tayo po naniniwala na anumang bagay na isurrender natin sa Panginoon, anumang bagay po na ipagkatiwala natin sa Panginoon, amen po ba, ang Diyos gagawa, ang Diyos ang kikilos, amen po. Makita po natin katulad po ng verse 47 po na sabi ni David kay Goliath, sabi niya, lalabanan kita sa pamamagitan ni Yahweh. Amen po ba? Hindi sa pamamagitan ng kanyang lakas, hindi sa pamamagitan ng kanyang kumpiyansa, amen po ba? Kundi sa pamamagitan ni Yahweh. Amen po ba? Kasi alam niya, Lord, lalaban ako hindi dahil malakas ako. Lord, lalaban ako hindi dahil matapang ako. Lalaban ako kasi alam ko tutulungan mo ako. I will surrender it to you, Lord, because I know at the end, magiging matagumpay ako, magiging matagumpay kami. Amen po ba na anuman pong bagay na ibigay natin sa Lord, amen po, malaki man o maliit, amen po, makita po natin dito na nananagumpay tayo. Amen po, nananagumpay tayo bilang isang anak at lingkod ng Diyos. Amen po ba na makita po natin dito na kapag in-entrust natin sa Panginoon, yung resulta maganda. Amen po ba? Yung ending victorious. Amen po ba sa lahat ng bagay na isinusurrender natin sa Panginoon, sa lahat ng bagay na ipinatiwala, ibinibigay natin sa Panginoon, ang resulta nun, victorious. Amen po ba? Na minsan kasi, amen po ba, minsan kasi po, mas nakikita natin yung problema, amen po ba, katulad ng mga Israelita, ang nakita po nila yung problema, amen po ba, hindi yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, amen po ba, ang nakita nila may mga giants, amen po, nakita nila si Goliath, amen po ba, na wala na tayong laban dito, amen po ba, pero dapat po ang tinitignan natin pala kapag dumadaan po tayo doon sa mga malalaking pagsubok na meron tayo, makita natin yung kayang gawin ng Diyos, amen po, makita natin na kaya tayong panagumpayin ng Panginoon sa anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan sa buhay, amen po. So yun po yung nais na ituro po sa atin ng Panginoon. Nawa po matutunan natin lagi na sa lahat ng meron po tayo sa buhay, sa lahat ng sitwasyon, amen po ba, na pagsubok, problema, amen, discouragement na pinagdadaanan po natin, amen po ba, matuto po tayo na isurrender sa Panginoon at magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa Lord na, Lord, hindi ko to kaya, pero kaya mo to. Amen po. So yun lang po. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ipanandali ang yumuko at manalangin. Father God in heaven, Panginoon, thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo po na tunay naging pagpapala po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na mga salita mo, Panginoon, manatili po sa aming puso, Panginoon. Magkaroon po kami ng kumpiyansa, magkaroon po kami ng napakalaking kumpiyansa sa iyong harapan, Panginoon. Na tunay, anuman sitwasyon na aming pinagdadaanan, Panginoon, kami mananagumpay sapagkat kami ay lingkod mo, Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pemi Karen na siyang ginamit ngayon para magbahagi ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos ngayon? Okay. We are very familiar dito sa digmaan ni Goliath at ni David na hanggang ngayon ay digmaan pa rin laban ng mga Israelita at mga Palestino.
Pero salamat dahil pinaunawa sa atin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, yung tatlong prinsipyo na dapat natin ganapin para mapagtagumpayan natin itong mga giants na sinasabi ng ating tikapagayag ng salita ng Diyos. Okay? Mga giants na problema dumarating sa buhay natin. Okay? Mga kasakitan. Okay? Minsan ay problema sa pamilya, kaya pagsubok sa ministry, o kahit mismo sa ating sariling mga pagkukulang at pagkakamali. Yan yung mga giants na tinutukoy ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. At ipinaunawa niya sa atin ngayon yung tatlong prinsipyo na dapat maunawaan natin ngayon. Huwag tayong magyabang. Gusto mo managumpay? Ubarin mo na yung yabang mo. At sabihin mo, Lord, apart from you, I can do nothing. Tama po ba? Pag nagyabang ka, matutulad ka kay Goliath, pugot ang ulo mo. Amen. Okay? Marami na tayo nakitang nauna naglingkod sa atin. Nasa na kaya sila ngayon? Okay? Sabi nga nung isa, nakausap ko, marami daw siyang network. Hindi ko kailangan ng network mo dahil hindi naman. Okay? Ibig sabihin kung ano-anong grupo ang kanyang sinamahan. Ang tanong, ano ba bunga niya sa pagmiministeryo sa harapan ng Diyos? Tama po ba? Network ba? Sa iyayabang Tama po ba? Masakit man mapakinggan pero yun ang realidad Katulad ni Goliath, pinagmamalaki niya yung laki niya. Wala takot Takot ang mga Israelita Walang gusto lumaban kahit yung mga kapatid ni David ayaw lumaban. Alam, pantig lang yung pandinig ni David. Nilalait niya ang bayan ng Diyos. Tama po ba? Ganun din tayo. Dapat maging matapang tayo. Kapag nakikita natin, para bagang ayaw nila paniwalaan ang salita ng Diyos. Kung wala tayong malaking kayamanan sa buhay na ito, meron tayong lakas na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Ay mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay paglilingkod natin, yan ang higit na mahalaga kaysa sa marami nating pinagkakaabalahan sa buhay na ito. Tama po ba? Ang mga nagyayabang, ano ba nangyayari sa kanila? Napupunta sila sa kapahamakan. Yun ang sabi sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 18. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan. At tiyak, sabi ng Diyos, siya'y sumasalungat sa mga nagmamataas. Ngunit nagbibigay siya ng biyaya. Kanino? Sa mga taong nagpapakumbaba. Amen? Anong gusto mo? Salungatin ka ng Diyos o bigyan ka ng biyaya ng Diyos? Iubarin mo na yabang mo. Okay? Huwag kang magyabang para mapagtagumpayan mo giants mo. Wala ka na nga makain Poporma ka pang parang Amen. Tandaan po natin ito. Kung kailan tayo mahina, doon tayo malakas. Doon tayo patuloy gagamitin ng Lord. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo, kapatid. Pastor, wala akong pinag-aralan. Hindi ako pwede maghayag ng salita ng Diyos. Mahina ako, pastor. Budol ako. Lahat tayo may kahinaan. Pero salamat sa kahinaan na yan. Dahil yan ang maglalagay sa atin para hindi tayo magyabang. Tama po ba? At patuloy natin maitaas ang ating Panginoong ito sa buhay natin. Kaya tama sinabi ni Apostol Pablo, kung magyayabang ako, ang ipagyayabang ko ay si Jesucristo. Amen? Ganun din tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kaya ba natin hubarin? Anumang yabang na inilagay sa atin ng kaaway, sa ating puso? Tandaan natin ito. Ang katagumpayan ay nagmumula lamang sa Diyos. Yun ang sabi ni Haring David. Ni David na lumalaban kay Goliath. Okay. Ganun din dapat tayo. Nagagawa natin maglingkod ng dahil sa lakas at tulong ng ating Diyos. Wala naman talaga tayong kayang gawin. Yayabang mo? Tama po ba?
Kaya tandaan po natin yan. Lagi dapat maibalik natin ang kalawalhatian sa Kanya. Glory to God po, hindi glory to me. Okay? Kapag medyo para may pumapalakpak ng maliit na kamay sa puso mo, nako, i-cancel mo na yan. Yabang na po yan. Okay? Kaya lagi natin dapat pabatid sa ating sarili na lahat ng katagumpayan nararanasan natin, katagumpayan yan mula sa Diyos. Kaya anong gagawin natin kung katagumpayan niyang biyaya ng Diyos? Patuloy tayo magpakumbaba. At huwag ka mag-alala, magpapatuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pangalawa, dinidiin sa ating kumpiyansa in David. Okay, yung have confidence in God. Okay. Guruin mo, iba, pag nilusob na ng giant, tumatakbong palayo. Pero si David ay sumalubong pa. Amen. Kaya pag may problema, harapin mo. Huwag mong takbuhan. Amen. Harapin mo. Dahil mananagumpay ka, kasama mo si Kristo. Amen. Kasama mo ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Panig ba ang Diyos sa buhay natin ito? Bumabad tayo sa salita niya. Kaya sure yung mararamdaman mo. Katabi mo siya. And we are right now in the very presence of God. Habang nakikinig tayo. Pero maghapon na tayong naggawain. Okay? Mga pumunta ng PF Libas, PF Prayer Mountain, Prayer of Mactan Chapter, Prayer of Sibul, 4 na. Okay? Pupunta ka pa ng PF Santa Elena Chapter. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa buhay natin ito, ang takbo natin lagi kasama si Kristo. Hindi tayo malakas, hindi tayo matapang. Kaya lang tayo nagkaroon ng katapangan at lakas. Dahil sa sinabi niya, I will supply all your needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Lakas na taglay natin, lakas yan mula sa Diyos. Amen? Kaya yung kumpiyansa na meron tayo, hindi doon sa galing natin o sa diskarte natin, kundi sa pagsama ng Diyos sa buhay natin. Kaya magpaturo ka, kapatid. Kung sasabihin, kasama mo si God, and yet hindi ka naman nagpapahalaga sa bagay na pinagaganap ng Diyos sa buhay nito. Tama po ba? Kaya babad lang tayo sa presensya niya. Pray! Huwag kang bibitaw dyan. Manalangin nang walang patid. Okay? Yan yung pagkakaiba ng confidence sa sarili at confidence sa Diyos. Kapag nagpipray ka tayo sa pabasang prayer of faith church, hindi naman tayo nakatayo manalangin eh. Hindi naman tayo nakaupo manalangin eh. Kahit matanda na yan, lumuluhod pa rin yan. Lumuluhod tayo. Ano ibig sabihin ng pagluhod? Tanda na pag-surrender, pag-amin, nagpapakumbaba, wala talaga tayong kayang gawin. Hindi ko naman sinabi, porkit nakatayo ka manalangin, hindi na pakikinggan ng Diyos. So, basta ng prayer faith church, naging kultura natin na pag tayo nananalangin, nakaluhod, kahit sa buhangin pa ng PF Kagungun yan. Anong ginawa? Para makaluhod doon sa daanan, ng basahan. Basahan ka lumod para hindi masakit sa tuhod. Tama po ba? Pero nakaluhod pa rin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, yung self-confidence, tandaan natin to, lagi may hangganan yan. Okay? Ngunit, ang confidence natin sa Diyos, kapatid, nakabata yan sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Okay? Saan ka? Doon sa limited o doon sa unlimited? Doon na tayo sa unlimited. Tama po ba? Kaya anong gagawin natin? Sa aklat ng Proverbs, magtiwala tayo ng buong puso. Okay? Digmain mo lahat. Kasama natin si Kristo. At ikaw ay mananagumpay. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Tama po ba? Lahat ng bagay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo.
Magagawa natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. O tutulad tayo doon sa 10 espiya. Nakita nila yung laki ng Jericho, yung wall ng Jericho. Okay. Pero merong salamat. May Joshua at Caleb na hindi nagdalawang isip. Lusubin ang kaaway. Amen. At nakita naman natin kung paano kumilos ang Diyos. Amen. Napabagsak nila ang wall. Hindi naman nila tiniktik yun, no? Hindi nila pinasabugan ng bomba yun. Okay? Kung hindi, inikot lang nila yun ng 7 beses. Amen. At sila sumigaw ng malakas. Gumuo ang malaking pader ng Jericho. Ganun din tayo, kapatid. Ginagawa natin ngayon. Nananalangin, nagpupuri, umiikot. Amen. Kaya tiyak mananagumpay tayo. Kapag humarap tayo sa higante ng buhay natin, kapatid, sabihin mo, may mas malaki akong Diyos sa iyo. Pag mo titignan ng malapitan yan, eh, malaki talaga yan. Kaya ka tinawag ng preacher natin, giant eh. Kasi nakatutok na sa mata mo, yung palad mo. Ano ba yung problema mo? Masyadong malaki yan pag nasa mukha mo na. Ilayo mo konti. Amen. Makikita mo ang kaninningan ng Diyos. Hindi mo laban yan. Laban ni God yan. Amen? Kaya, tandaan natin ito. Lumakad tayo ng may pananampalataya kahit hindi natin nakikita pa ang bunga o resulta. Amen? Sinabi ni Lord, pananagumpayin tayo, pa tayong maniwala. Sabi ni Lord, hindi ikaw mangungutang, kundi ikaw ang nagbibigay. Pa tayo mo panghawakan. Tama po ba? At yung panghuli, ito yung pinakamagandang narinig natin. We need to surrender. Entrust everything to God. Surrender mo pa ba? O may mga bagay ka pang hindi na iso-surrender o naititiwala? Ang sabi ng preacher natin, everything to God. Ano yung everything? Okay. Makikita naman natin sa laban ni David at Goliath nung bumagsak na si Goliath. Okay. Anong ginawa? Hinabol nila mga Palistiyo. Amen. Nagkalat daw maraming patay. Sabi sa binasa kanina. Amen. At yun ay pininiwalaan natin. Why? Kasi yung katagumpayan meron sila. Yan din ang katagumpayan ipagaganap ng Diyos sa atin. Amen. Kaya, ano man yung bigatin mo, kapatid, ibigay mo na lahat yan kay Lord. O, alam ko, pagod ka na. Nagtatanong ka na, bakit paulit-ulit na lang itong problema ko? Hanggang kailan matatapos itong problemang ito? Eh, kulang ka ng pagtitiwala, hindi pa sinusurrender ang lahat eh. Yan sabi ng ating Panginoong Yesus, lay unto me all your problems, all your burdens, and I will give you rest. Ayaw mong pangawakin yung salita, ayaw panampalatayanan yun eh. Tama po ba? Tandaan natin, ang Panginoon ang siyang lalaban sa ating mga problema. Itiwala mo lang sa Kanya. May ganti ka pa ba na kinakaharap ngayon, kapatid? Isuko mo na lahat ito sa Diyos. Kaya nga higanti, mas malaki sa atin. Pero may mas malaki tayong Diyos sa higanti na yan. Huwag mo pansinin ang hindi mo kayang dalhin. Pilit-pilit mong binubuhat, hindi mo na mabuhat-buhat. Magpatulog ka. Kaya nga body of Christ tayo eh. Tama po ba? Huwag mo pasanin. Okay, mababurn out ka sa paglilingkod sa harapan ni Lord. Nakala mo mag-isa ka lang naglilingkod. Dumalo ka sa sunset prayer watch. Dumalo ka sa prayer meeting. Ang tagal ng Sunday, kapatid, para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Ang tagal. Minsan prayer meeting, ilan lang kayo sa loob ng simbahan. Amen. Given na po sa ubasan ng Prayer Faith Church. At sama natin sa panalangin yung lunch date with God. Amen. Yung lunch date natin ay iba. Kasi more on testimony po siya. At of course, may Word of God din. Base doon sa testimony na ating marinig. At ang maganda doon, may prayer din. Amen. Pagpipray natin, yung katagumpayan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya
yung lunch date natin, punong-puno ng pasasalamat yun eh. Kasi mga nabagong buhay, kung sino ba talaga tayo before at sino tayo ngayon, nung nakilala natin si Jesus, nung ipinamuhay natin ang kanyang salita, na wala ang yabang, na hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, huwag natin kakalimutan ha, yung tinuro sa atin ngayon, tungkol kay David at kay Goliath. Nagpaalala yan na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa laki o higante ng ating problema, kundi sa kadakilaan ng ating Diyos. Kaya muli, paalala natin ang tatlong prinsipyo. Avoid self-boosting. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin lakas o talino o kayamanan. Ibalik natin lagi ang kaluwalhatian sa Diyos. Have confidence in God. Magkaroon tayo ng buong pagtitiwala sa kapangyarihan. He is a sovereign God. At siya'y tapat na Diyos. He is a faithful God. Amen? At yung panghuli, tinuro sa atin ng preacher. Isuko natin lahat ng laban natin sa buhay sa Diyos. At tiyak ako kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni David laban kay Goliath, mararanasan din natin yan. Pananagumpayin tayo ng Diyos sa anumang giant meron tayo ngayon. Kapatid, anong giant mo ngayon? Marahil may takot ka, nararamdaman, o problema sa pamilya, o nagkukulang sa pananalapi, o kaya naman ay may spiritual battle tayo na kinakarap. Huwag kang sumuko, kapatid. Deklarado na pagtagumpayan na ni Jesus yan at mapagtatagumpay mo rin. Manalig ka. Gagawin lang natin, lumapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba, pagtitiwala sa Kanya, at buong pusong, Lord, I surrender everything to you. Kapag ang Diyos ang ating sandigan, mga kapatid ko sa Panginoon, anumang higante dumating sa buhay natin, mararanasan natin ang kapangyarihan at katapatan ng ating Diyos. Muli, palapakan natin ang ating preacher sa buhay ni PME. PME lang yung nagayag ng salita ng Diyos sa ating ngayon. Kasi may gawain sila ngayon sa Olongapo. Eh, siya lang daw. Kaya MC natin ay si Pastora Mary Ann. Binabalik ko na po. Maraming salamat na PME Karen. Hallelujah. Sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Binabalik. Salamat po. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.